Experience ko sa teacher, part 2. Hey, may mga nababasa ako sa mga comments na gagayahin daw nila yung mga experience ko sa teacher. Sige, gayahin nyo, pero pag kayo may ginawang kalokohan, tapos pinalo kayo ng teacher, wag na wag kayong uuwing luhaan, tapos magsusumbong kayo sa mama nyo. Ma, pinalo po ako nung teacher namin. Tara po kay Tito Rapi. Huwag mong subukan. Subscribe! Sana all! First year high school ako nung ginawa ko to. Sa loob ng klase, may binubuong team para sa paglilinis ng classroom. Naka-schedule yun every Monday to Friday. Depende kung anong araw nakatoka yung grupo nyo. At kung sino ang tatakas sa paglilinis ay may parusa. Nung mga time namin, isang floor wax kada takas mo sa paglilinis. Ako naman na loko-loko, hindi ko pinansin. So every time na yung grupo namin ng maglilinis, ay lagi akong tumatakas. Minsan, yayayain ka pa ng tropa mo eh. Pre, tara mag-computer na tayo, takas ka na dyan. Wait lang pre, kukunin ko lang yung bag ko. At pagkakuha ng bag ay tatakbo na kami papunta sa com shop. 3 buwan kong ginawa yon dahil wala nga akong pake. And one day, nagkasalubong yung teacher ko at yung tatay ko. Kung minamalas ka nga naman. Sir, yung anak nyo po tumatakas sa paglilinis sa classroom. Ito po ang listahan ng kanyang penalty. Hindi ko to, anak. De, joke lang, di niya sinabi yon. Nagulat yung tatay ko sa listahan kasi pagkakaalala ko, nasa 15 or 20 na floor wax yung penalty ko. So, nagsorry yung tatay ko sa teacher ko, tsaka siya bumili ng floor wax sa store. Pagka uwi niya, tinawag niya ako. Jen, halika nga dito. Ha? Bakit? Tignan mo to. Is this for real? Is this for real yung mukha mo? Ito yung floor wax, bigay mo sa teacher mo bukas. Huwag mo nang uulitin yan ha. Nung mga high school kami, uso ang malaimo na buhok. Talagang inaalagaan namin yun nung mga time na yon. Pinapahaba namin dahil parang astig nga, uso ganon. Magsiselfie pa nga kami dyan tapos lalagyan namin ng mga lab coats, mga ganon. Bisit, naalala ko tuloy. Tatambay pa nga kayo sa may bandang likuran ng classroom tapos tutugtog ng malaimong kanta. Just hold your breath, because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true. Pero sa kabila ng lahat ng kasiyahan, oy, mahaba na palang mga buhok nyo, mga dodong. Alam nyo naman siguro ang rules dito, di ba? Bawal ang ganyang buhok, hindi disente tignan. Ma'am, baka pwede nating pag-usapan to. Ma'am, ganito na kami. Di nyo na kami mapipigilan. Shut up! So ayun, kinultapan kami ng teacher namin, tapos nagtatawanan na lang kami nung tropa ko kung sino ang mas malaki ang nabawas sa buhok. Tapos sabay kaming magpapagupit sa barbershop. Kakatapos lang noon ng first subject namin sa umaga, tapos naisipan namin ng tropa ko na umihi muna. Nakalimutan namin na yung susunod na teacher pala ay napaka-istrikto, dahil once na pumasok na siya sa loob ng classroom, ay ilalak niya na yung pinto. Bawal na ang pumasok. So nagmadali kaming bumalik sa classroom pero huli na ang lahat. Nasaraduhan na kami ng tropa ko. Pre, tara na lang sa kantin. Tara. So pumunta kami sa kantin para bumili ng pagkain. Tapos pinapainggit namin sa mga classmate namin na nakakakita sa amin sa labas. After ng klase, pinatawag kami sa guidance tapos nagantay kami doon, pero hindi naman niya kami pinuntahan kaya umalis na lang kami. Eto, experience to ng nasaksihan namin na estudyante. Recess time to nung nangyari. Habang kumakain kami ng tropa ko, may naririnig kaming pinapagalitan sa harap ng faculty room. Bakit mo ginawa yung katarantaduhan na yon, ha? Tignan mo pre, sasapakin yan ni sir. Sige, tignan natin. Ooh, sakit nun pre. Ang lutong naman nun.